Ayoko nang bumalik sa Russia. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. 3 minuto pa lang pagkatapos bumaba sa Ninoy Aquino International Airport, NAA, bakit biglang napaiyak ang mga dalagang kabilang sa top 1% ng mga elite sa Russia, mga taong nasanay sa lahat ng luho sa mundo, at tumawag pa sa kanilang mga magulang para ipahayag ang pagtanggi nilang umuwi? Ang katotohanan sa likod ng isang school trip na naging isang malaking issue na umabot pa sa paggalaw ng Ministry of Education sa Moscow, ang nakabighani sa kanilang mga puso na hindi man lang nagalaw ng mga naggagandahang tanawin sa Paris o London, ay hindi ang mga magagarang tourist spots o ang pinakabagong teknolohiya. Ito ay isang pang-araw-araw na himala na tinatanaw lang nating mga Pilipino bilang ordinaryo. Isang nakakagulat na kwento kung paano binago ng 48 oras na pananatili ang pananaw nila sa buhay at maging ang kinabukasan ng kanilang bansa. Ihanda ang inyong mga sarili at panoorin ang kwento. Mga high school students mula sa isang prestige na paaralan sa Russia, nagulat at tumangging umuwi. Pagdating sa NAIA, 3 minuto pa lang, kasalukuyang nagkakagulo ang Ministry of Education sa Moscow, Russia. Ayon sa Philippine Department of Tourism, tumaas ng 68% mula noong nakaraang taon ang bilang ng mga Ruso na bumisita sa Pilipinas noong 2044, na umabot sa mahigit 230,000. Lalo na't sikat ang Pilipinas sa mga kabataan ng Russia at dumarami ang mga international school na ginagawang destinasyon ng kanilang school trip ang Maynila. Kabilang sa mga ito ang Moscow Premium International School, isang kilalang paaralan na tanging mga anak lamang ng upper 1% ng mga elite ang nakakapasok. Ang balita tungkol sa school trip ng 10 babaeng estudyante mula sa paaralang ito ay naging viral sa social media. Gusto ko nang manirahan sa Pilipinas. Ayoko nang bumalik sa Russia. May isang estudyante na tumawag sa kanyang mga magulang. 3 minuto pa lang pagkababa nila sa NAIA at humiling na mag-research sila tungkol sa pag-aaral niya rito. Sinasabi ring may isa pang estudyante na labis na nagkagusto sa Pilipinas kaya't nagtangka itong magtago sa huling araw ng kanilang biyahe. Ano kaya ang nasaksihan ng mga dalagang ito mula sa mataas na antas ng lipunan sa Pilipinas? Bago natin simulan ang kwento, sana ay mag-subscribe kayo at i-like ang video para makatulong sa paggawa ng aming content. Nagpapasalamat ako sa lahat ng viewers na kasama ko sa paglalakbay na ito. Nawa ay maging maligaya at malusog kayo hanggang sa huling araw ng taong ito. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, i-comment sa ibaba ang Mabuhay Pilipinas. Ako si Sofia, 12 sa taong gulang, at nag-aaral sa Moscow Premium International School. Ang aming paaralan ay isa sa pinakaprestihiyoso sa Russia. Karamihan sa mga estudyante ay mga anak ng matataas na opisyal ng gobyerno, executives ng malalaking korporasyon, at mga kilalang doktor at abogado. Ang aking ama ay isang executive sa isang kumpanya ng enerhiya at ang aking ina ay isang international lawyer. Dahil dito, nakabisita na ako sa iba't ibang bansa sa Europa mula noong bata pa ako. Paris, London, Rome, Berlin. Lahat ay halos pare-pareho. Lumang arkitektura, mataas na presyo ng bilihin, at mga taong tila walang kabaitan. Ngunit may isang lugar na talagang interesado ako, ang Pilipinas. Sa totoo lang, baliw na baliw ako sa mga P-pop at Filipino dramas. Lihim akong nanonood ng mga video ng P-pop idols gamit ang earphones sa gabi. Nanood din ako ng Filipino dramas na may subtitle at unti-unti akong natuto ng kaunting Tagalog. Ngunit iba ang pananaw ng aking mga magulang. Sofia, ang Pilipinas. Alam mo ba kung saan yan? Para sa aking ama, ang Pilipinas ay isa lang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya. Ganoon din ang aking ina. Hindi ba't mas makakatulong kung mas marami ka pang makita sa Europa o Amerika? Gayunpaman, hindi ako sumuko. Nang magkaroon ng botohan sa paaralan para sa destinasyon ng school trip, natural na pinili ko ang Pilipinas. Nagulat ako
dahil higit sa kalahati ng aking mga kaibigan, naramdaman ko kung gaano nakalalim ang pagtanggap sa kulturang Pilipino sa mga kabataan ng Russia. Sa huli, napagdesisyonan ng paaralan na ang Pilipinas ang magiging destinasyon. Sa gabi bago ang pag-alis, hindi ako makatulog sa sobrang tuwa. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay makakapunta na ako sa Pilipinas. Ngunit kasabay nito, medyo nag-aalala rin ako. Paano kung iba ang Pilipinas sa naiisip ko? Paano kung madismaya lang ako? Ang mga kaisipang ito ay umiikot sa aking isip. Habang papunta kami sa airport, sinabi ng aking ina, "Huwag kang masyadong umasa. Maliit na bansa lang yan. Hindi yan kasing ganda ng Europa." Tumango ako, ngunit sa loob-loob ko ay gusto kong sumagot, "Wala kang alam sa Pilipinas, ma." Nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko sa airport. Lahat kami ay excited. Ang aming escort teacher ay si Elena Petrovna, isang mahigpit ngunit mapagmahal na guro na may 30 taong karanasan. Bago kami umalis, tinipon niya kami at sinabi, "Mga bata, panatilihin ninyo ang kaayusan at maging magalang. Kinakatawan natin ang Russia." Tumango kami. Sumakay kami sa eroplano at sumilip sa labas ng bintana. Unti-unting lumayo ang kulay-abong kalangitan ng Moscow. Pagkatapos ng 9 na oras na flight, sa wakas ay dumating kami sa Naya, Terminal 3, alas 11:20 na ng gabi. Pagbukas ng pinto ng eroplano, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas, tatapak na ako sa lupa ng Pilipinas. Paglabas namin sa gate at pagpasok sa terminal, natural na bumuka ang bibig ko. "Ma'am, airport ba talaga ito? Parang hotel." Kahit na gabi na, ang airport ay maliwanag, na tila araw. Ang sahig ay kintab na kintab, parang salamin. Iba ito sa airport ng Moscow. Paglampas ng alas, tiyong ng gabi sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay sarado na. Jung biganding dues, Jung biganding dues, Jung biganding dues, nagsisimula pa lang ang paglilinis kinaumagahan. Ang sahig ay madalas na marumi, at ang mga empleyado ay tila walang gana, ngunit iba rito. Sa bawat information desk, may mga empleyadong nakangiti at handang tumulong. Nakita ko ang isang cleaning staff na yumuko at bumati sa mga pasaherong dumadaan. Totoo ba to? Hindi ako makapaniwala. Hindi ito makikita sa Russia. Hinawakan ng isa kong kaibigan ang braso ko at bumulong. "Sofia, ang galing dito. Gabi na, pero ang linis at ang daming tao." Tumango ako. Nang pumila kami sa immigration, nagulat ulit ako. Kahit na kami ay isang malaking grupo ng mga dayuhang estudyante, hindi nagmadali ang mga empleyado. Sa halip, agad na nag-deploy ng isang interpreter na marunong mag-Russian. "Hello, mga estudyante. Maligayang pagdating." Perpektong Russian. Nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko sa gulat dahil sa aming edad. Dahan-dahan at maingat na ipinaliwanag ng interpreter ang lahat ng proseso. Mula sa pagsulat ng arrival card hanggang sa pagkuha ng bagahe at iskedul kinabukasan. Kung mayroon kayong abala o katanungan, huwag po kayong mag-atubiling magtanong. Kailan pa kami huling nakatanggap ng ganitong kabaitan? Sa mga European airport, hindi lang minsan o 2 beses kaming binaliwala o diniskrimina dahil sa pagiging dayuhan. Tumayo ako sa harap ng automated immigration system. Nag-aalangan ako dahil bago ito at hindi ko alam kung paano gamitin. Agad namang lumapit ang isang officer at maingat akong ginabayan. "Ilagay mo lang ang pasaporte mo dito at tingnan mo ang screen." May Russian option din yan. Tiningnan ko ang screen at totoo. May 12 wika itong suportado. Kasama ang Russian. Salamat sa intuitive na disenyo, madali kong sinunod ang proseso. Nang matapos ako, lumingon ako at nakita kong ginagamit din ng mga kaibigan ko ang makina na may pagtataka. Pumunta kami sa baggage claim area. Sa isang malaking electronic board, nakita namin ang real-time na lokasyon ng aming mga bagahe. Sa Moscow, madalas na umaabot ng 1 oras ang paghahanap ng bagahe. Hindi mo alam kung nasaan ito, at walang matanungan na empleyado.
Ngunit dito, ang lahat ng sistema ay gumagana ng mabilis at tumpak. Hindi umabot ng 10 minuto bago lumabas ang bagahe ko. Habang naghihintay ng bagahe, kinuha ko ang aking smartphone at nag-text kay Papa. Papa, pakihanap ang impormasyon tungkol sa mga unibersidad sa Pilipinas. Ang galing dito. 3 minuto pa lang ako. Pero fall in love na ako. Pagkatapos kong isend, napansin ko kung ano ang sinabi ko. Impormasyon tungkol sa unibersidad sa Pilipinas? Hindi ko namamalayan. Lumabas na ang kaisipang iyon sa aking isip. Hindi pa kami nakakalabas ng airport. Ngunit ramdam ko na, ang bansang ito ay ganap na iba sa aking inaakala. Mas developed, mas detalyado, at mas mabait. Tinawag kami ni Elena, ma'am. Sige, pupunta na tayo sa hotel. Na-check ba ninyo ang lahat ng bagahe ninyo? Tumango kami at sumunod kay ma'am. Habang naglalakad palabas ng airport, patuloy akong lumingon sa paligid. 24 oras na mga cafe, convenience store, currency exchange, at maging pharmacy. Lahat ay malinis, maliwanag, at organized. Paglabas namin ng airport, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Naglakad kami papunta sa limousine bus stop. Dumating ang bus, inilagay namin ang aming mga bagahe at sumakay. Ang loob ng bus ay malinis at ang mga upuan ay komportable. Lumingon ang driver at nagsalita sa Ingles. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Inaasahang makarating tayo sa Maynila pagkatapos ng halos 1 oras. Pakisuot ang inyong seatbelt. Nag-ingat siya dahil alam niyang dayuhan kami. Isinuot ko ang seatbelt ko at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumayo ang naiya. Pagkatapos, bumungad sa amin ang skyway patungong Maynila. Kahit gabi, maliwanag ang kalsada at maayos ang takbo ng mga sasakyan. Ang gabi sa kalsada ng Moscow ay madilim at delikado. Ngunit iba rito. Itinuro ng isa kong kaibigan ang labas ng bintana at sumigaw. Tingnan mo yon! May liwanag ang convenience store. Tumingin kaming lahat sa labas. Totoo, bawat convenience store ay maliwanag at natural na may mga taong pumapasok at lumalabas, kahit hating gabi na. Sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay sarado na pag-abot ng 10:00 ng gabi. Lahat ng kaibigan ko ay tumango sa sinabi niya. Pagkatapos, nakita namin ang isang mas nakakagulat na eksena. Nakakita kami ng mga naglalakad na babae ng mag-isa. Paglampas ng 1:00 ng umaga, may mga babaeng naglalakad na nakasuot ng earphones na tila nagre-relax. Hindi sila mukhang natatakot. Hindi ko maisara ang bibig ko. Hindi ito kailanman maiisip sa Russia. Sa Moscow, tabu sa mga babae ang maglakad ng mag-isa paglampas ng 5:00 ng gabi. Napakadelikado. Ang mga kwento tungkol sa panggagahasa, karahasan, at pagdukot ay patuloy na balita. Ngunit iba rito sa Pilipinas. Hating gabi na, pero ang mga babae ay naglalakad ng mag-isa at komportable. May iba pa ngang nagtitipa sa kanilang smartphone. Ma'am, hindi ba delikado ang mga babaeng yun? Tanong ko kay Elena, ma'am. Nagulat din siya sa nakita at tinanong ang driver sa Ingles. Ligtas ba rito sa gabi? Para sa isang babae na maglakad ng mag-isa. Ngumiti ang driver at sumagot. Oo naman po. Napakaligtas ng Pilipinas kahit gabi. Maaari pong maglakad ng panatag ang mga babae. Nang marinig ko iyon, uminit ang dibdib ko. Mayroong pala bansang makakagawa niyan. Nagkatinginan ang mga kaibigan ko na may pagtataka. Naisip ko, ito ang tunay na anyo ng isang developed country. Hindi ang magagarang gusali o mamahaling brand stores, kundi ang bansang kung saan ang mga mamamayan ay maaaring maglakad ng panatag kahit gabi. Ito ang tunay na developed country. Patuloy ang biyahe ng bus patungong Maynila. Habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, nakita namin ang mga skyscraper. Ang mga matataas na gusali na may salamin ay nakatayo sa likod ng kalangitan ng gabi. Bawat gusali ay may magagarang ilaw. At may isang gusali na nagpapalabas pa ng moving image sa pamamagitan ng LED.
Wow, parang future. Ang Paris at London ay maganda dahil sa kanilang mga historical buildings, ngunit mayroong lungkot at luma. Ngunit iba ang Maynila. Ito ay moderno, sophisticated, at puno ng enerhiya. Nang dumaan kami sa isang malaking tulay, halos hindi ako makahinga. Napakaganda ng night view mula sa tulay. Ang mga gusali sa magkabilang gilid ng ilog, ang mga ilaw sa tulay, ang pag-reflect ng ilaw sa tubig ng ilog lahat, ay perpektong magkakasundo. Sofia, kumuha ka ng litrato, sabi ng kaibigan ko. Agad kong kinuha ang smartphone ko at kinuhanan ng litrato ang labas ng bintana. Ngunit hindi kayang kuhanan ng litrato ang buong kagandahan nito. Isang emosyon na mararamdaman mo lang kung makikita mo ng direkta. Alas 2:20 na ng umaga, sa wakas ay dumating kami sa hotel. Bumaba kami ng bus at tumingin sa paligid. Nakakagulat. Ang paligid ng hotel ay tila masigla pa rin. May mga 24 oras na restaurant at may mga customer ang convenience store. May mga tao pa ring naglalakad sa kalye. Sa Moscow, tahimik ang gabi at tulog na ang lahat sa oras na ito. Ngunit iba ang Maynila. Hindi natutulog ang lungsod. Pumasok kami sa lobby ng hotel. Ang malinis at modernong interior ay nakatawag pansin habang nagche-check-in. Napansin ng front desk staff ang aming edad at binigyan kami ng mga kwarto sa tahimik na palapag. Mga estudyante po kayo kaya't sa tahimik na palapag po namin kayo inilagay. Magpahinga po kayo ng maayos. Hindi sila nagsasalita ng Russian, ngunit dahil dahan-dahan silang nag-Engles, naintindihan namin. Ipinaliwanag din nila ng detalyado ang oras ng almusal, kinabukasan at ang mga pasilidad sa paligid. Kung may kailangan po kayo, tumawag lang po sa front desk. 24 oras po kaming available. Ang pinaka nakaka-inspire ay ang taos-pusong pagbati. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Mag-enjoy po kayo. Ang mga salitang iyon, kasabay ng isang ngiti, ay nagpainit sa aking puso. Habang umaakyat kami sa elevator, sinabi ng isa kong kaibigan, Sofia, iba ang Pilipinas sa akala ko. Tumango ako. Oo, mas maganda kaysa sa inaakala ko. Kahit galing lang tayo sa airport hanggang hotel, parang ibang mundo na ang naranasan ko. Sumang-ayon din ang iba kong kaibigan. Oo nga, naniniwala ka ba? Kahit gabi, napakaligtas, malinis, at mababait ang mga tao. Dumating kami sa kwarto. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin ang isang malinis at komportableng espasyo. Ang kama ay malambot, at ang banyo ay kintab na kintab. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa labas. Alas. 3 na ng umaga, ngunit puno pa rin ng ilaw ang kalye. Ang convenience store, restaurants, cafe, lahat ay may ilaw at may mga taong natural na pumapasok at lumalabas. Hindi natutulog ang lungsod na ito. Sa sandaling iyon, naintindihan ko kung bakit mabilis na umunlad ang Pilipinas. Ang mga tao sa bansang ito ay tila nagtatrabaho, nag-aaral, at nagsisikap ng walang tigil. Ngunit kasabay nito, mukha silang masaya. Hindi dahil sa sapilitan, kundi dahil sa sarili nilang pagpili. Nahiga ako sa kama, ngunit hindi ako dinadalaw ng antok. Napakaraming kaisipan ang umiikot sa aking isip. Ang unang impresyon sa airport, ang ligtas na kalsada sa gabi, ang buhay na lungsod. Sa loob lang ng ilang oras, ganap na nabago ang mundo na alam ko. Ang mga bagay na itinuturing kong normal sa Russia ay hindi pala normal. Ang katotohanang hindi makapaglakad ng mag-isa ang babae sa gabi. Ang pagsasara ng lahat ng tindahan sa hating gabi. Ang dilim at dumi ng airport. Ang kawalang gana at hindi kabaitan ng mga empleyado. Inakala ko na normal ang lahat ng iyon. Inakala ko na ganoon ang mundo. Ngunit pagdating ko sa Pilipinas, naintindihan ko, maaari palang magbago ang mundo. Maaari palang lumikha ng isang lipunan na mas ligtas, mas malinis, at mas mabait. At hindi iyon isang special na bagay, kundi resulta ng kamalayan at sistema ng mga mamamayan. Kinuha ko ang smartphone ko at nag-text kay Mama. Mama,
Ang galing talaga sa Pilipinas. Iba ito sa akala mo. Makikipag-ugnayan ako ulit bukas kapag mas marami pa akong nakita. Mahal kita. Pagkatapos mag-text, inilagay ko ang smartphone ko. Tumingin ulit ako sa labas ng bintana. Ang gabi ng Maynila ay maliwanag at masigla pa rin. Habang pinagmamasdan ang liwanag na iyon, naisip ko, gaano karami kaya ang makikita ko sa susunod na ilang araw? Anong sorpresa pa ang ibibigay sa akin ng Pilipinas? Puno ng pag-asa at pananabik ang aking dibdib. Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog ng mahimbing. Oh, sa totoo lang, ayoko talagang matulog dahil gusto kong maramdaman ang sandaling ito, ang emosyong ito, ang pananabik na ito, nang mas matagal habang pinagmamasdan ang liwanag sa labas ng bintana. Nangako ako sa aking sarili. Susubukan kong itatak sa isip ko ang lahat ng makikita ko sa Pilipinas sa biyaheng ito. At babalik ako rito balang araw. Siguro ay mas matagal pa akong mananatili. Mag-aaral, magtatrabaho, o baka manirahan pa nga rito. Mayroon akong pakiramdam na mangyayari iyon. Ganoon natapos ang unang gabi ko sa Pilipinas. 4:00 na ng umaga nang makatulog ako. Ngunit sa panaginip ko, naglalakad ako sa kalsada ng Maynila sa gabi. Mag-isa, ligtas, at malaya. Isang karanasang kailanman ay hindi ko nagawa sa Russia. 6:00 ng umaga. Nagising ako dahil hindi pa sanay ang katawan ko sa time difference. Tiningnan ko ang orasan sa gilid ng kama. Eksaktong 6:05 ng umaga. 12:00 pa lang ng hating gabi sa Moscow. Kahit pagod ang katawan ko, may naririnig akong nagbubulungan sa hallway. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Nakita ko ang 6 na kaibigan ko na hindi rin makatulog, nagtipon sa hallway. Sofia, hindi ka rin ba nakatulog? Oo, dahil sa time difference. Teka, bakit kayo lumabas? Gutom ako. Gusto kong kumain. May bukas kayang kainan sa oras na ito? Nag-alangan ang lahat. Sa Moscow, napakahirap makahanap ng restaurant na bukas bago mag-8 ng umaga. Dahan-dahan kong kumatok sa kwarto ni Elena, ma'am. Gising na rin pala siya. Ma'am, gutom na po kami. Mayroon po bang makakainan dito? Nag-aalala ang mukha ni ma'am. Ngunit tumawag siya sa front desk para magtanong. Pagkaraan ng ilang sandali, lumiwanag ang mukha niya. Mga bata, may magandang balita. May 24 oras na restaurant malapit sa hotel. 24 oras? Nagulat kaming lahat. Kahit ice pa lang ng umaga, pwede na palang kumain. Hindi ito maiisip sa Russia. Agad kaming nagbihis at lumabas. Paglabas namin ng hotel, nagulat ulit kami. 6:60 na ng umaga. Ngunit punong-puno na ng tao ang kalye. May mga office worker na nagmamadaling pumasok sa trabaho na nakasuot ng suit, mga taong nagjo-jogging na nakasuot ng sportswear, at mga taong lumalabas sa convenience store. Tahimik ang Moscow tuwing madaling araw. Ngunit dito sa Maynila, tila nagsimula na ang araw. Ang restaurant ay nasa tabi lang talaga ng hotel. Pagbukas ng pinto, sinalubong kami ng mainit na hangin at masarap na amoy. Mas marami ang customer kaysa sa inaakala namin. Isang lalaking nasa edad 40, ang kumakain habang nagbabasa ng pahayagan. Isang kabataan ang nagtatrabaho sa kanyang laptop. Mayroon ding mga office worker na mukhang pagod mula sa night shift. Lahat sila ay natural na kumakain sa madaling araw. Ang daming kumakain sa asing ng umaga. Nang makita ko ang menu, nanlaki ang mga mata ko. Pandesal, tinapay, lima plimito, tapsilog tapa, sinangag, itlog sa aotasino, at combo meal sa aimanda sa laman. Kung i-convert sa Russian ruble, napakamura nito. Ang pandesal na alampandina ay halos 90 rubles. Sa Moscow, kailangan mo nang hindi bababa sa 300 rubles para sa ganitong uri ng pagkain. Bukod pa rito, kung ikukumpara sa average na buwan ng sahod sa Moscow, alam naming napaka-reasonable ng presyo ng bilihin sa Pilipinas.
Hindi nagulat ang waiter kuya nang makita kami. Nagsalita si Elena ma'am sa Ingles. Dahan-dahan namang sumagot ang kuya at tinuruan kami tungkol sa menu. Anong pagkain ang madaling kainin? At alin ang paborito ng mga estudyante? Ipinaliwanag niya ng isa-isa. Naantig ako sa ganitong kabaitan dahil ang mga waiter sa Moscow ay madalas na walang gana at mabagal ang serbisyo. Nag-order kami at naghintay. Nakakagulat, pagkatapos mag-order, dumating na sa lamesa ang lahat ng pagkain sa loob lang ng 5 minuto. Pandesal, tapsilog, longganisa, mga Filipino food na ngayon lang namin nakita. Kinuha ng isa kong kaibigan ang pandesal at sinabing, "Ito ang pandesal!" Pagkagat niya, kumalat ang iba't ibang lasa sa kanyang bibig. Ang sarap! Hindi ko maiwasang sumigaw. Tamang-tama ang lasa at masarap ang feeling. Agad-agad kong naubos ang akin. Nagulat din ako sa tapsilog. Iba ito sa mga instant noodles na kinakain namin sa Russia. Malambot ang tapa at masarap ang sinangag. Kumain kaming 7 ng walang imik. Nang magbayad kami, nagulat ulit ako. Kumain kaming 7 hanggang sa mabusog, ngunit ang kabuuang halaga ay halos 1,200 lang. Kung i-convert sa Russian ruble, halos 5,000 rubles. Sa Moscow, kailangan mo nang hindi bababa sa 6,000 rubles para sa ganitong antas ng pagkain. Halos 3 beses ang diferensiya. Ngumiti ang kuya habang kinakalkula ang eksaktong barya. Nagustuhan po ba ninyo ang pagkain? Sumagot si Elena ma'am. Opo, napakasarap. Salamat po. Inirekomenda pa sa amin ng kuya ang iba pang menu. Sinabi niya na subukan din namin ang sinigang at lechon kawali sa susunod naming pagbisita. Paglabas namin ng restaurant, paulit-ulit na nagsalita ang mga kaibigan ko. Ang sarap ng pagkain, mura, at maganda pa ang serbisyo. Perpekto! Oo, at ang galing na bukas pa rin sila. Kahit asing ng umaga. Tumango ako at naisip. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang diferensiya sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Hindi lang sa ekonomiya o GDP, kundi sa kaginhawaan at kalidad ng pang-araw-araw na buhay. Habang pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store. Pagpasok namin, nag-antay sa amin ang isa pang sorpresa. Kahit madaling araw na, napakalinis nito, parang department store. At punong-puno ng produkto. Ang mas nakakagulat pa ay ang mga bagay na maaari mong gawin sa convenience store. Hindi lang pagbili ng mga bagay, kundi package delivery, pagbabayad ng bills, bank services, at maging ticket reservation. Ang mga convenience store sa Russia ay nagbebenta lang ng simpleng pagkain, ngunit ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na life center. Pumili ang mga kaibigan ko ng paborito nilang snacks, lalo na't sikat ang seasonal sweets at drinks. Nagulat ulit kami sa cashier. Ang bilis ng calculation. Pagka-scan ng barcode, lalabas na ang presyo. At kapag itap mo ang card, tapos na ang bayad. Ang ate, cashier, ay mabait at hindi nagpakita ng inis sa amin na mga dayuhan. Sa halip, binati pa niya kami sa Ingles. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Mag-enjoy po kayo. Paglabas namin ng convenience store, sinabi ng isa kong kaibigan, ang Pilipinas ay tila isang bati 4 oras. Na komportable na bansa, maaari mong maresolba ang lahat ng kailangan mo anumang oras. Totoo! Habang pabalik sa hotel, nagulat din kami sa kalinisan ng kalye. Walang ni isang basura. May mga taong naglilinis na, mga cleaning staff na nakasuot ng orange vest ang nagwawalis at gumagamit ng tongs para linisin ang kalye. Ang buong lungsod ay tila gumagalaw na parang isang perpektong organism. Sa Moscow, malinis lang ang mga tourist spot, ngunit madalas na marumi ang mga back alley. Ngunit iba ang Maynila. Hindi lang ang paligid ng hotel, kundi maging ang mga back alley ay malinis. Pagdating namin sa lobby ng hotel, gising na rin ang iba pang estudyante. Tinanong nila kami kung saan kami galing nang makita kami. Kumain kami ng agahan. May 24 oras na kainan.
Alam mo ba, nainggit ang mga kaibigan ko at sinabing isama rin sila sa susunod. Alas, 9 ng umaga, sinimulan namin ang aming aktwal na paglilibot sa Pilipinas kasama ang lahat ng estudyante. Ang unang destinasyon namin ay ang parke sa tabi ng Manila Bay sa orihinal, Sumida River. Papalitan ko ng Rizal Park, Luneta. Inirekomenda ito ni Elena Ma'am sa staff ng hotel. Sinasabi na ito ang lugar kung saan makikita ang pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan ng Maynila. Nagdesisyon kaming sumakay ng LRT, MRT, tren. Pagpasok namin sa station, nagulat ulit ang mga estudyante. Napakalinis ng loob ng station. Ang sahig ay kintab na kintab, at ang pader ay walang ni isang galos. Ganap na iba sa madilim at luma na subway ng Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Kahit malalim ang baba, perpekto ang facilities. Maganda ang ventilation system. At halos hindi mo maramdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Pagdating namin sa platform, nakita namin ang mga taong maayos na nakapila. Nakapila sila ayon sa mga marka ng boarding position sa sahig. Nakapila sila. Bumulong ang kaibigan ko. Dahil sa subway ng Moscow, nagsisiksikan ang mga tao at nagtutulakan. Nagulat ulit kami nang makita ang electronic board. Tumpak na ipinapakita kung ilang minuto at ilang segundo darating ang susunod na tren. Darating pagkatapos ng 3 minuto at 20 segundo. Tiningnan ng isa kong kaibigan ang watch niya para i-verify. At totoo, eksaktong sa oras na iyon, dumating ang tren. Walang ni isang segundong diferensiya. Nang dumating ang tren, mas nakaka-inspire ang aksyon ng mga tao. Pagbukas ng pinto, umalis muna sa magkabilang gilid ang lahat para padaanin ang mga bababa. Pagkalabas ng lahat ng bababa, maayos silang sumakay. Walang tulakan at walang kaguluhan. Nakakagulat din ang loob ng tren. Napakalinis. Walang graffiti sa mga upuan. At malinis ang sahig. Kintab na kintab ang mga handrail. Tamang-tama ang aircon kaya't malamig. At kaunti lang ang ingay, kaya't madali kaming makapag-usap. Ngunit may isang bagay na pinaka-nakakagulat. Sumigaw ang isa kong kaibigan habang tinitingnan ang smartphone niya. Uy, may internet. Kahit sa loob ng tren, kinuha ng lahat ang kanilang smartphone. Totoo. Ang high-speed internet ay gumagana ng perpekto kahit sa loob ng tren. Walang buffering ang videos. Hindi ito maiisip sa subway ng Russia. Agad na nagsimulang magpadala ng real-time photos ang mga kaibigan ko sa kanilang mga pamilya at kaibigan sa Russia. Nagpadala rin ako ng litrato kay Mama. Mama, hindi nawawala ang internet kahit sa subway. Ang kaayusan na ito. Nakakabigla. Dumating kami sa destinasyon naming station at lumabas sa itaas. Nang makita namin ang ilog sa harap namin. Par. Sumigaw kaming lahat. Wow! Ang lawak ng ilog at ang mga parke sa magkabilang gilid. At ang mga gusali sa malayo. Ganap na iba ang kapaligiran sa Moscow. Mukha itong mas organized, malinis, at masigla. Pagpasok namin sa parke, Rizal Park, mas nakakagulat na eksena ang bumungad sa amin. Napakaraming mamamayan ang nag-eehersisyo. May mga nagjo-jogging, nagbibisikleta, at nagpapilates pa nga. Kahit umaga pa lang ng isang araw ng linggo, napakaraming tao ang may oras para mag-ehersisyo. Sa sandaling iyon, nakita namin ang pinaka-nakaka-inspire na bagay. Ito ay ang mga public fitness equipment na naka-install sa parke. Mga pull-up bar, sit-up bench, stretching equipment, iba't ibang exercise equipment ang naka-install. At marami ang gumagamit nito. Lalo na't marami ang matatanda. Nakita namin ang isang lolo na nagpupull up sa bar. Nagulat kami nang makita siyang gumawa ng 7 ng sunod-sunod. Nang basahin namin ang signage, nakasulat na free use of all exercise equipment. Pwede mong gamitin ng libre. At kahit sino ay pwedeng gumamit. Sumigaw ang mga kaibigan ko sa gulat. Dahil sa Russia, kailangan mong magbayad para mag-gym. Kung gusto mong mag-ehersisyo, halos walang public exercise equipment.
at kung meron man, luma at delikado. Ngunit iba ang Pilipinas. Nag-install ang gobyerno ng mga public exercise equipment sa iba't ibang lugar para sa kalusugan ng mga mamamayan. At libre pa! May isang lola na nag-stretching sa isang equipment. Nakangiti siya. Naglakas loob akong lapitan ng lola at tanungin, "Excuse me, araw-araw po ba kayong pumupunta rito?" Hindi masyadong magaling mag-Ingles ang lola. Ngunit sumagot siya sa pamamagitan ng gesture. Sinabi niya na araw-araw siyang pumupunta rito para mag-ehersisyo para sa kalusugan niya. At ngumiti siya habang itinaas ang kanyang thumb. Nang makita ko ang maliwanag ng ngiti ng lola, naintindihan ko kung bakit mukhang malusog at masigla ang mga matatanda sa Pilipinas. Dahil maayos na inihanda ng bansa ang infrastructure para sa mga matatanda, libreng exercise equipment, malinis na parke, ligtas na kapaligiran. Naalala ko ang lola ko. Namatay ang lola ko noong nakaraang taon. Mag-isa siyang naninirahan sa isang maliit na apartment sa Moscow at bumagsak ang kalusugan niya pagkatapos niyang madulas noong taglamig. Dahil sa sobrang mahal ng hospital fees, hindi rin siya nakatanggap ng maayos na treatment. Sabi niya, gusto niyang mag-ehersisyo sa parke. Ngunit ang mga parke sa Russia ay tahimik at delikado kapag taglamig. Gaano kaya kaganda kung nanirahan ang lola ko sa ganitong bansa? May luha sa aking mga mata. Nagtrabaho ng husto ang lola ko sa buong buhay niya. Ngunit nag-iisa at nagdusa siya sa kanyang pagtanda. Ngunit iba ang mga lola sa Pilipinas. Nag-ehersisyo sila ng libre sa malinis na parke at nabubuhay ng malusog sa kanilang pagtanda. Ito ang tunay na developed country. Hindi lang bansa na may developed na ekonomiya, kundi bansa na nagmamalasakit sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihina. Ito ang tunay na developed country. Umupo kami sa isang bench sa parke para magpahinga. Nang tumingin ako sa paligid, marami ring mga pamilyang naglilibang. Isang ama na nagbibisikleta, kasama ang kanyang mga anak. Isang ina na naglalakad habang nagtutulak ng baby stroller. Isang mapayapang pang-araw-araw na eksena. Ang pinaka nakaka-inspire ay ang mga taong naglalakad kasama ang kanilang mga aso. Lahat sila ay may leash at may dalang waist bag. Nakita ko ang isang lalaki na maayos na nililinis ang poop ng kanyang aso. Maingat niyang pinulot gamit ang tissue at inilagay sa bag. Sa Moscow, madalas na iniiwan lang ang poop ng aso. Ngunit iba ang Pilipinas. Lahat sila ay may sariling responsibilidad at pinapanatili ang kalinisan. Bandang hapon, umalis kami sa parke. Sinabi ni Elena, "Ma'am, ang susunod na destinasyon. Pupunta tayo sa isang sikat na bookstore sa sentro ng lungsod. May isang special space doon." Bookstore? Medyo nadismaya ang mga kaibigan ko. Umaasa sila sa shopping. Ngumiti si Ma'am at sinabing, "Puwede rin kayong mag-shopping. Pero may gusto akong ipakita sa inyo muna." Pumunta kami sa isang sikat at moderno na bookstore. Let's call it fully booked sa Makati. Pagpasok namin sa gusali, nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Hindi lang ito isang simpleng bookstore. Ang mataas na ceiling, ang malambot na ilaw, at ang mga bookshelf na inayos na parang sining. Para itong isang art museum, ito ba ay bookstore? Nagtanong ang isa kong kaibigan na hindi makapaniwala. Ngunit ang gustong ipakita ni Elena, Ma'am, ay hindi lang ang kagandahan ng arkitektura. "Sige, mga bata, tumingin kayo sa paligid." Dahan-dahang sinabi ni Ma'am. Tumingin ako sa paligid at naintindihan ko, kahit hapon ng isang araw ng linggo, napakaraming mamamayan ang nagbabasa ng libro. Nakaupo sila at seryosong nakatuon sa pagbabasa. Ang pinaka-nakaka-inspire ay ang mga office worker na nakasuot ng suit. Isang lalaki ang nagbabasa ng librong pang-ekonomiya at seryosong kumukuha ng notes. Isang babae ang nag-aaral ng Ingles at nagme-memorize ng mga salita. Hindi ba sila nagtatrabaho? Tanong ng isa kong kaibigan sa mahinang boses. Ipinaliwanag ni Elena, Ma'am. Malamang. Ginagamit nila ang kanilang lunch break. Madalas na nagpapa-self-improvement ang mga Pilipino kahit sa lunch break.
Nagulat ako. Dahil ang mga office worker sa Moscow ay madalas na umiinom ng coffee o naninigarilyo sa cafe tuwing lunch break. Ngunit ang mga office worker sa Pilipinas ay nagbabasa ng libro sa bookstore tuwing lunch break. Tila napakahalaga sa kanila ang pag-aaral. Bulong ko. Tumango si ma'am. Oo, hindi tumitigil sa pag-aaral ang mga Pilipino sa buong buhay nila. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis na umunlad ang bansang ito. Mas detalyado kong pinagmasdan ang paligid. Hindi lang mga batang office worker ang nandoon, kundi pati na rin ang mga matatanda. Isang lolo ang nagbabasa ng libro tungkol sa kasaysayan. At isang lola ang tumitingin sa cookbook. Ang mga kabataan na mukhang college student ay nag-aaral ng programming o gumagawa ng thesis sa kanilang laptop. Lahat ng edad ay nag-aaral sa kani-kanilang paraan. Sa Russia, hindi karaniwan ang konsepto ng lifelong learning. Kapag nagtapos ka ng kolehiyo, iyon na ang katapusan ng pag-aaral. Kapag pumasok ka sa trabaho, hindi ka na nag-aaral pa. Ngunit ganap na iba ang Pilipinas. Ang lahat ng edad ay patuloy na nag-aaral, lumalago, at nagsisikap na umunlad. Naisip ko, ito ang tunay na anyo ng isang developed country. Naglakad ako patungo sa Filipino Language Learning Corner. May iba't ibang Filipino learning materials doon, mula beginner hanggang advanced. Kinuha ko ang isang libro at binuksan. Ang mga salitang Tagalog at ang mga illustrations ay napakaganda. Gusto kong maging fluent sa wikang ito balang araw. Mayroong matatag na layunin ang nabuo sa aking puso. Gusto kong mag-aral ng Filipino, mag-aral sa Pilipinas, magtrabaho, at manirahan dito. Ang mga kaibigan ko ay tumitingin din sa iba't ibang libro na interesado sila. May tumitingin sa libro tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. May tumitingin sa Filipino Culture Introduction Book. At may tumitingin sa Filipino cuisine. Lahat sila ay gustong matuto pa tungkol sa. Nanatili kami sa bookstore ng halos 1 oras. Tahimik kaming nagbasa at ginugol ang oras. Kakaiba ang kapayapaan sa aking puso. Isang emosyon na hindi ko naramdaman sa Russia. Paglabas namin ng bookstore, nagtanong si Elena, ma'am. Sumagot ang isa kong kaibigan, Ma'am, parang naintindihan ko na kung bakit umunlad ang Pilipinas. Dahil sa kultura ng mga tao na patuloy na nag-aaral. Sabi rin ng isa pa. Oo, ang passion sa pag-aaral ang nagpapaunlad sa bansa. Tumango rin ako. Ngumiti si ma'am. Oo, ang Pilipinas ay hindi isang bansa na may maraming resources. Ngunit nag-invest sila sa mga tao. Nag-invest sila sa edukasyon at lumikha ng kultura ng lifelong learning. Iyan ang lakas ng bansang ito. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Ang Russia ay mayaman sa resources, ngunit naghihirap ang mga mamamayan. Kulang ang investment sa edukasyon at walang kultura ng lifelong learning. Ngunit iba ang Pilipinas. Ito ay isang bansa na nagpapalaki ng mga tao. Ang sumunod na destinasyon namin ay ang distrito ng mga kabataan, ang Bonifacio Global City, BGC, High Street. Sinabi ni Elena, ma'am, na gusto niyang ipakita sa amin ang kultura ng mga kabataang Pilipino. Paglabas namin ng station, agad kaming tinamaan ng masiglang atmosfera. Mga kabataan na may unique fashion, tawanan, at musika. Ganap na iba ang enerhiya sa Moscow. Paglabas namin sa kalye, ang una naming nakita ay ang street performance. May isang grupo na sumasayaw sa kalye. 5 kabataan ang nagpapakita ng perpektong dance routine. Tumigil kami at nanood. Ang kanilang passion at paggalaw kasabay ng musika ay napakahusay. Ramdam ko ang passion nila. Nang matapos ang performance, nagpalakpakan ng malakas ang mga manonood. Nagpalakpakan din kami. May ilang tao ang nagbigay ng pera sa sombrero na inihanda nila. Sumigaw ang isa kong kaibigan. Ang taas ng level ng street performance. Naglakad pa kami ng kaunti at nakita namin ang isa pang grupo. Ngayon naman, isang band na tumutugtog ng instrument.
Tumutugtog sila ng rock music. At talagang skilled sila. Ginaya namin ang rhythm ng musika. Naramdaman namin na music is borderless. Pumunta kami sa lugar kung saan may flea market o artisan market. Nagbebenta ang mga batang artist ng mga gawa nilang kamay, mga accessories, handicrafts, at damit. Huminto kami sa isang booth, mga earrings na may traditional Filipino patterns at modernong disenyo. Ang nagbebenta ay isang babaeng artist. Ipinaliwanag niya sa Ingles. Ako mismo ang gumawa nito. Pinagsama ko ang tradisyon at moderno ng Pilipinas. Napakaganda. Bumili ang isa kong kaibigan. Mukhang magandang souvenir. Sa isa pang booth, nagbebenta sila ng calligraphy. Magagandang letra na nakasulat sa itim na uling. Mga salitang tulad ng pag-ibig, kaligayahan, pangarap, pag-asa. Lahat kami ay naantig sa kagandahan ng mga letra. Humingi ako ng pabor sa artist. Maaari mo bang isulat ang pangalan ko sa Filipino? Ngumiti ang artist at sinabing, oo naman. Sofia, tama? Kinuha ng artist ang brush at isinulat ang Sofia sa baybayin at nagdagdag pa ng meaning sa Tagalog. Napakaganda ng pangalan ko na nakasulat sa Filipino. Ingatan ko ang gawang iyon. Balang araw, kapag naging fluent ako sa Filipino, titingnan ko ang gawang ito at maaalala ko ang araw na ito. Huminto kami sa harap ng isang cafe. Nakita namin ang unique interior nito. Pagpasok namin, marami sa mga kabataan ang nagtatrabaho sa kanilang laptop. May nagde-design, may nagsusulat. Ang cafe ay hindi lang isang rest space, kundi isang creation and learning space. Naisip ko, ito ay isang bansa na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan. Ang espasyo, ang kultura, ang sistema lahat ay inihanda para magawa ng mga kabataan ang kanilang mga pangarap. Nang papalapit ang gabi, mas lalong sumigla ang kalye. Umiilaw ang mga neon sign. At lumakas ang tunog ng musika, ganap na nahook ako sa enerhiya na ito. Gusto kong manirahan sa ganitong lugar. Nangako ako sa aking puso. Babalik ako sa Pilipinas. Pupunta ako rito bilang isang exchange student at gagawin ko ang aking mga pangarap sa masiglang lungsod na ito. Dumating ang umaga ng huling araw. Kailangan naming pumunta sa airport sa hapon. Huling araw na namin sa Pilipinas. Mabigat ang dibdib ko. Ang bilis naman ng panahon. Napakarami pa akong gustong makita at maranasan. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Elena, Ma'am, pupunta tayo sa Makati Central Business District para sa huling shopping. Bumili kayo ng souvenir na iuwi ninyo. Narinig namin na ang Makati ay ang shopping center ng Pilipinas. Maaari kaming maglakad mula sa hotel papunta sa Makati. Gusto kong maglakad sa huling pagkakataon sa kalye ng Maynila. Dahan-dahan kaming naglakad kasama ang mga kaibigan ko at tinitingnan ang paligid. Ang sikat ng araw sa umaga ay pumapasok sa pagitan ng mga gusali. Mga taong papasok sa trabaho. Mga negosyanteng nagbubukas ng tindahan. Mga taong naglilinis isang ordinaryong umaga sa Maynila. Ngunit special ito para sa akin. Pagdating namin sa Makati Avenue, punong-puno na ng tao. Department stores, boutiques, variety stores, mga taong galing sa iba't ibang bansa ang bumibisita sa Makati. Agad na pumunta ang mga babaeng estudyante sa isang cosmetics store. Sumama ako. Sikat ang mga Filipino cosmetics dahil sa kalidad. Pagpasok namin sa tindahan, nakangiti kaming sinalubong ng mga sales lady. Ate, nag-umpisa nang mag-test ang mga kaibigan ko. Magalang na nagrekomenda ang mga ate ng mga produkto na bagay sa amin. Lumapit sa akin ang isang ate at sinabing, parang medyo tuyo ang balat mo, ma'am. Subukan mo itong moisturizing line? At naglagay siya ng produkto sa likod ng kamay ko habang ipinapaliwanag kung paano ito gamitin. Perpekto ito para sa malamig at tuyong klima tulad ng sa bansa mo. Nag-ingat siya dahil inisip niya pa ang klima ng bansa ko. Naantig ako sa ganitong maliit na kabaitan. Bumili ako ng maraming produkto nang magtanghalian. Pumasok kami sa isang restaurant.
Filipino restaurant. Dahil gusto ng mga kaibigan ko na subukan ang Pinoy halo-halo. Pagpasok namin sa restaurant, may mga litrato at English description ang menu, kaya't madali kaming nakapag-order. Nang dumating ang halo-halo, ang iba't ibang sweets at fruits ay maganda ang pagkakaayos sa isang tasa. Ang ganda ng kulay. Nang subukan ko, napakasarap. Kumalat sa bibig ko ang lasa ng iba't ibang Filipino treats at ice cream. Isang masarap at masustansiyang lasa. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang simbahan malapit doon. Isang tahimik at payapa na lugar. Pumasok kami at tahimik na tumingin sa paligid. Ang ganda ng mapayapang atmosfera. Umupo kami sa isang bench sa ilalim ng puno para magpahinga. Tinawag kami ni Elena, ma'am. Mga bata. Kumusta ang ilang araw ninyong biyahe? Sumagot ang mga kaibigan ko ng isa-isa. Ang ganda talaga. Hindi ko alam na ganito kaganda ang Pilipinas. Ligtas, malinis, mababait ang mga tao, lahat ay perpekto. Dumating ang turno ko. Huminga ako ng malalim at sinabing, ma'am, wala akong alam sa Pilipinas. Gusto ko lang ang P-pop at wala akong alam tungkol sa bansa. Ngunit iba na ngayon. Ang Pilipinas na ang paborito kong bansa. Nanginginig ang boses ko. Gusto ko pong bumalik dito. Gusto kong manatili ng mas matagal. Hindi. Gusto ko pong manirahan dito. Tumango rin ang iba kong kaibigan. Tila pare-pareho ang aming nararamdaman. Ngumiti si ma'am. Oo, masaya ako dahil maganda ang karanasan ninyo. Ang Pilipinas ay isang bansa na maraming matututunan. 3:00 na ng hapon. Oras na para bumalik sa hotel at mag-ayos ng bagahe. Aalis ang bus papuntang airport sa 4:00. Bumalik kaming lahat sa aming mga kwarto at nagsimulang mag-ayos ng bagahe. Umupo ako sa kama at tiningnan ang mga shopping bags, mga cosmetics, souvenirs, damit na binili ko sa Pilipinas. Ang bawat isa ay isang mahalagang alaala, ngunit mabigat ang aking puso. Kailangan ko na ba talagang umalis? Babalik na lang ako matapos ang ganito kaikli na oras? Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang kalangitan ng Maynila, ang bughaw na kalangitan, ang matataas na gusali, ang masiglang kalye. Gusto kong manatili rito. Ang kaisipang iyon ang pumuno sa aking isip. Bigla akong nagdesisyon. May isa pang lugar na gusto kong puntahan sa huling pagkakataon. Ang bookstore malapit lang. Gusto kong bumili pa ng mas maraming Filipino learning materials at kailangan ko ng oras. Oras para mag-ayos ng aking mga kaisipan. Kinuha ko ang notebook at pen sa aking bag. Nagsimula akong sumulat ng sulat. Para kay Elena, ma'am. Ma'am, binago ng biyaheng ito ang buhay ko. Sa simula, inakala ko na isa lang itong masayang school trip. Ngunit ang oras na ginugol ko sa Pilipinas ay nagturo sa akin kung anong klaseng mundo ang gusto kong puntahan. Ligtas na kalsada sa gabi, mababait na tao, kultura ng lifelong learning. Lipunan na nagbibigay galang sa mga kabataan. Lahat ng ito ay nasa Pilipinas. Nang tiningnan ko ang Russia na may digmaan, naisip ko, kung umunlad lang sana ang bansa namin ng payapa, magiging masaya rin sana ang mga mamamayan, tulad ng Pilipinas. Ma'am, gusto ko pong mag-aral sa Pilipinas. Susubukan kong kumbinsihin ang mga magulang ko. Gusto kong mag-aral, magtrabaho, at manirahan sa Pilipinas. At balang araw, gusto kong maging tulay sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Pupunta lang po ako sa bookstore ngayon. Gusto ko pong bumili pa ng mas maraming Filipino learning materials. Babalik po ako agad. Huwag po kayong mag-alala. Nagmamahal, Sofia. Inilagay ko ang sulat sa envelope at inilagay sa ibabaw ng mesa. At tahimik akong lumabas ng kwarto. Sa bookstore, pumili ako ng ilang Filipino learning materials. Gusto kong mag-aral ng seryoso. Gusto kong maging fluent sa Filipino. Pagkatapos magbayad at lumabas ng bookstore, habang dala ang mabigat na bag, naglakad ako sa kalye. Sa harap ng isang cafe, huminto ako. Sa bintana,
Nakita ko ang mga taong nag-uusap habang umiinom ng kape. Isang mapayapang pang-araw-araw na buhay. Napabuntong hininga ako. Gusto kong mabuhay ng ganito. Isang buhay na walang digmaan, walang takot, kundi simple at may pangarap. Ilang sandali akong nakatayo doon. Tiningnan ko ang smartphone ko. 3:37 na ng hapon. Kailangan ko nang bumalik. Naglakad ako papunta sa hotel. Ngunit mabigat ang aking mga hakbang. Pagpasok ko sa lobby, naramdaman ko ang kaguluhan. Nagmamadaling nakikipag-usap si Elena ma'am sa front desk staff. Nagtipon din sa lobby ang mga kaibigan ko. Lahat sila ay nag-aalala ang mukha. Sofia, nakita ako ni ma'am at tumakbo papunta sa akin. Saan ka ba galing? Nag-alala kaming lahat. May pag-aalala at pagkagaan ng loob sa boses ni ma'am. Pasensya na po ma'am. Gusto ko pong pumunta sa bookstore para bumili pa ng mas maraming Filipino learning materials. Sabi ko habang ipinapakita ang mga librong binili ko sa aking bag. Luminaw ang mukha ni ma'am. Dapat ay nagpaalam ka muna. Alam mo bang nagulat kami nang mawala ka? Pasensya na po talaga. Lumapit ang mga kaibigan ko. Sofia, nag-alala kami sa iyo. Akala namin ay tumakas ka. Dahil in love ka sa isang Filipino. Pasensya na. Gusto ko lang makita ang lungsod na ito sa huling pagkakataon. Inilagay ni Elena ma'am ang kamay niya sa balikat ko. Naiintindihan ko. Pero kailangan na talaga nating umalis. Aalis na ang bus. Opo ma'am. Iniabot ko kay ma'am ang envelope ng sulat na galing sa kwarto ko. Ito po, sinulat ko para sa inyo. Basahin niyo po mamaya. Tumango si ma'am habang tinatanggap ang sulat. Nag-ayos kami ng bagahe at sumakay sa bus. Sa labas ng bintana, nakita ko ang hotel, ang Makati Avenue, ang Maynila. Umalis ang bus at unti-unting lumayo ang lahat. Paalam, Maynila. Nagpaalam ako sa aking puso. Babalik ako balang araw. Sa pagkakataong ito, mas matagal, dumating kami sa Naya. Ang lugar kung saan kami unang tumapak ilang araw lang ang nakalipas. Ngunit ganap nang nagbago ang aking puso. Sumakay ako sa eroplano. Umupo ako at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumiit ang lupa ng Pilipinas. Tumulo ang luha ko. Ayaw kong umalis ng ganito. Ngunit kasabay nito, nangako ako. Babalik ako. Sa pagkakataong ito, bilang isang estudyante, kinabukasan ng umaga, dumating kami sa Moscow Airport. Sinalubong kami ng kulay abong kalangitan ng Russia. Ganap na iba sa bughaw na kalangitan ng Maynila. Paglabas namin ng airport, naroon ang aming mga magulang para sumalubong. Tumakbo si mama papunta sa akin. Sofia, welcome back. Oo mama. Niyakap ko si mama. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ko. Ang Moscow ay tila hindi na pamilyar. Dati, ito ang bahay ko. Ngunit ngayon, parang hindi na. Nagsimulang magkuwento ang mga kaibigan ko sa kanilang mga magulang tungkol sa Pilipinas. Mama, ang galing talaga sa Pilipinas. Papa, pwedeng maglakad ng mag-isa ang babae doon. Kahit gabi, may 24 oras na convenience store at ang linis ng tren. Nagulat ang mukha ng kanilang mga magulang. Tiningnan din ako ni Mama. Sofia, gusto mo ba talaga ang Pilipinas? Oo, Mama. Mas maganda kaysa sa inaakala ko. Habang pauwi sa kotse, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga kalye ng Moscow, ang mga lumang gusali, ang maruming kalsada, ang mga taong tila walang gana. Bakit ang dilim dito? Bakit ang dumi? Bakit walang ekspresyon ang mga tao? Ikunumpara ko ang Pilipinas. Pagdating namin sa bahay, nag-ayos ako ng bagahe. Kinuha ko ang mga binili ko sa Pilipinas isa-isa, cosmetics, souvenirs, mga Filipino learning materials. Pumasok si Mama sa kwarto ko. Sofia, ano ang lahat ng ito? Mga regalo ko para sa iyo, Mama. Mga Filipino cosmetics. Umupo ako sa kama at tiningnan si Mama. Mama, gusto ko pong mag-aral sa Pilipinas. Huminto ang kamay ni Mama. Ano? Gusto mong mag-aral sa Pilipinas?
Gusto mong magkolehiyo sa Pilipinas? Umupo si mama sa tabi ko. Sofia, ilang araw ka lang doon. Iba ang bansang nakita mo sa biyahe, kaysa sa talagang titirahan mo. Alam ko. Pero mama, gusto ko pong gawin ang kinabukasan ko sa Pilipinas. Seryoso ako. Sa gabing iyon, nagkaroon kami ng family meeting. Umupo ako sa harap ni na mama at papa, at sinabi ang nararamdaman ko. Ang mga nakita ko sa Pilipinas, ang mga naramdaman ko, ang mga naintindihan ko, ligtas na lipunan, advanced system, kultura ng pag-aaral, atmosfera na nagbibigay galang sa mga kabataan. Seryosong nakikinig si Papa. Sofia, alam kong maganda ang Pilipinas. Ngunit ikaw ay Ruso. Ito ang iyong bansa. Alam ko, Papa. Pero pagkakita ko sa Pilipinas, naintindihan ko ang kapayapaan, hindi digmaan, ang kalayaan, hindi oppression, ang nagpapasaya sa mga mamamayan. Nag-isip si Papa ng matagal. Sige, sa ngayon, mag-aral ka muna ng Filipino at mag-usap ulit tayo pagkatapos ng 1 taon. Kung hindi magbago ang isip mo, tutulungan kita. Naluha ako. Salamat, Papa. Mula noon, nagsimula akong mag-aral ng Filipino. Araw-araw. 2 oras akong nagsusulat ng Tagalog at nagme-memorize ng mga salita at may malaking nangyari sa paaralan. 1 linggo pagkatapos ng biyahe, nagsimulang mag-upload ang mga kaibigan ko ng mga litrato at video ng biyahe namin sa Pilipinas sa social media. Gumawa din ako ng isang video, ang mga babaeng kumakain ng mag-isa sa restaurant sa alas 2 ng gabi, ang mga matatandang nag-eehersisyo sa parke, ang internet na gumagana kahit sa loob ng tren, ang malinis na kalye. Ang title ay Ang Bansang Nagpabago ng Aking Pananaw sa Buhay sa Loob ng 48 Oras. Naging explosive ang reaction. 80,000 views sa unang araw. 200 pagkatapos ng 1 linggo. Libu-libong comments. Hindi ko alam na ganito na pala ka-developed ang Pilipinas. Gusto ko ring pumunta. Bakit hindi ganyan ang Russia? Sumiklab ang interes tungkol sa Pilipinas sa mga Ruso. Naging usap-usapan din ang Pilipinas sa parents meeting ng paaralan. Gusto ko ring ipadala ang anak ko sa Pilipinas. Ang ganda raw ng Filipino education system. Humingi ng special lecture ang paaralan kay Elena Ma'am. Pagkatapos ng 1 buwan, nagkaroon ng lecture sa isang malaking auditorium. Taos-pusong ikinuwento ni Elena Ma'am ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Ang efficiency ng sistema, ang level of consciousness ng mga mamamayan, ang hospitality sa mga dayuhan, ang edukasyon, ang kultura, ang ligtas na lipunan. Binago ng isang biyahe ang buhay ng mga bata. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit kay Ma'am. Isa ako sa kanila. Ma'am, nagsimula na akong mag-aral ng Filipino. Ngumiti si Ma'am. Aba, Sofia, nabasa ko ang sulat mo. Talagang nakaka-inspire. Pagkatapos ng ilang araw, may mas nakakagulat na balita. May isang dokumento na dumating sa paaralan. Galing sa Russian Ministry of Education. Inanunsyo ni Elena Ma'am sa harap ng lahat ng estudyante. Mga estudyante, mayroon tayong nakakagulat na balita. Ang school trip natin sa Pilipinas ay napansin ng Russian Ministry of Education. Nagkagulo ang auditorium. Nagdesisyon ang Ministry of Education na pag-aralan ang video at report ng school trip natin sa Pilipinas at formal na i-benchmark ang Filipino education system at city infrastructure. Nagpalakpakan ang mga estudyante. Ang isang school trip ay nagsimulang magpakilos sa pulisiya ng estado. Hindi namin inakala na ang 48 oras namin ay makakalikha ng ganitong kalaking pagbabago. Pagkatapos nito, nagsimula ang pagbabago sa paaralan. Nagkaroon ng Filipino Culture Week. Nagtatangkang kumain ng Filipino food, nanonood ng Filipino movies, at nagbukas ng Filipino Language Club. Natural na sumali ako at naging president. Ilang buwan pa ang lumipas. Tinawag ako ng aking mga magulang.
Naglagay si Papa ng ilang dokumento sa harap ko. Mga brochure ng mga universidad sa Pilipinas. University of the Philippines. Ate, Ateneo de Manila University, ADMU, De La Salle University, DLSU, University of Santo Tomas, UST. Sofia, nag-research ako. Puwede kang mag-apply sa foreign student quota. Kailangan mo lang pumasa sa Filipino Language Proficiency Test. Nanginginig ang kamay ko. Papa, nangako ka noong 1 taon, hindi ba? Natutulungan mo ako kung hindi magbago ang isip ko. Sofia, araw-araw kang nag-aral ng Filipino. Hindi ka nagpahinga ni minsan. Nakita ko, tumulo ang luha ko. Salamat, Papa! Hinawakan din ni Mama ang kamay ko. Sofia, napanood ko rin ang video mo tungkol sa mga lola na nag-eehersisyo sa parke. Nanginginig ang boses ni Mama. Kung nabuhay lang sana ang lola mo sa ganitong bansa, mas matagal sana siyang nabuhay. At mas malusog. Naintindihan din ni Mama. Ang Pilipinas ay hindi lang isang developed country, kundi isang bansa na nagmamalasakit sa mga tao. Mama, sisiguraduhin kong magtatagumpay ako sa Pilipinas. At balang araw, iimbitahan ko rin kayo ni Papa sa Pilipinas. Ilang buwan pa ang lumipas, nagbigay ako ng speech sa isang event sa Philippine Embassy sa Russia. Ako po si Sofia. Ilang buwan lang po ang nakalipas, ginugol ko ang 48 oras sa Pilipinas. Binago ng 48 oras na iyon ang aking buhay. Nakikinig ng seryoso ang mga manonood. Sa Pilipinas, nakita ko ang ligtas na lipunan, kultura ng mabuting loob at pagmamalasakit, at mga mamamayang patuloy na nag-aaral. At naintindihan ko, ito ang tunay na anyo ng isang developed country. Nagpalakpakan. Kasalukuyang nasa mahirap na sitwasyon ang Russia, ngunit nakita ko ang pag-asa sa Pilipinas. Ang pag-asa na kung umunlad tayo ng payapa, makakalikha din tayo ng isang bansa kung saan masaya ang mga mamamayan. Lumapit sa akin ang Philippine Ambassador. Miss Sofia, napaka-inspiring ng speech mo. Salamat sa pagmamahal mo sa Pilipinas. Ako po ang dapat magpasalamat. Ang Pilipinas ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Sa gabing iyon, umuwi ako at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang gabi ng Moscow. Ngunit ang aking puso ay nasa Maynila na. Ilang buwan pa, sasakay na ako sa eroplano papuntang Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang school tripper, kundi bilang isang student na gagawa ng kanyang kinabukasan. Ano ang inyong naisip? Ang kwento ng 48 oras na naranasan ng mga elite high school student ng Russia sa Pilipinas. Ang nakita nila ay hindi ang magagarang tourist spots, ang ligtas na kalsada sa gabi, ang mababait na mamamayan, ang kultura ng lifelong learning, ang lipunan na nagbibigay galang sa mga kabataan. Ang mga bagay na normal para sa atin ay parang panaginip sa iba. Hindi ang ekonomiya o militar, kundi ang kamalayan at mabuting loob ng mga mamamayan at ang mapayapang pang-araw-araw na buhay. Ito ang tunay na dahilan kung bakit minamahal ng mga tao sa mundo ang Pilipinas. Kung gusto ninyo pa ng mas maraming nakakaantig na kwento, suportahan nyo kami sa pag-subscribe at like. Maraming salamat. Ito ang Special Philippines na nagpapakita ng mga nakakaantig na kwento mula sa buong mundo.